Friday the 13th. Mhm. Tama ba? Friday the 13th ba? Parang ayaw ko may niwala. Good morning ho sa inyo. Nakikinig daw ho ang iba sa atin ho sa bilis ho ni Connie from Kabuyo, Calabarzon, standing. Sir Ben, good morning. Listening while working at my office table. You can do that. Kaya lang, baka makagalitan ka ng bossing mo. Huwag kang papahalata. Simple lang. You can do two things at the same time. Para nang sa ganun. Okay, sige ho. Umpisa ho na ho natin ngayong umaga. No? Sabi ho ni Digong, mga kapatid, at ito'y declaration lang naman ho sa yung mga bibigay ho ng pahayag kasi I know everybody wants to hear something straight from the horse's mouth from Digong. Hindi pala Digong. Digong! Yun naman talaga, Digong. Si Rody. Eto ho. Walang kamag-anak, walang kaibigan, walang pabor. Bad news ho yan para doon sa mga chuwari-wari-wap, chuwari-wari-wap, chuwa-chu-chu-chuwap. Hindi ako nagsabi nito. Oy, yung mga didikit-dikit dyan, yung mga talagang nagsusumikap na para makadikit ng konti. Alam mo naman kasi kanyan, jacking Easy, easy, easy. Walang kaibigan, walang kamag-anak, walang pabor. What do you think? Sige nga. Okay, message me sa Facebook ho namin. Tweet me kung yung aking kung narinig niyo ho sa akin Yan hong pahayag. Anyway, sige. Umpisahan ho natin, no? Nahihirapan ako ng konti dahil kay inom ko lang ho ng aking the usual cocktail na ginagawa ho natin. Yung mga fresh juices na binablender ho natin. Kaya parang may sayad na konti sa lalamunan ko. Kaya ka nahihirapan ako kanina magsalita. Parang may bara yung aking magiting na security. Inabot sa akin. Ako naman nilaklak ko agad. Kaya parang parang feeling ko may sabit sa lalamunan. Habit na raw ng manood ng Bitag Live every morning. Well, thank you, Mike. Ganun din ho. Thank God it's Friday. Sabi ho ni Raigo, Jop Raigo. Sila ho yung mga nagpapadala ho sa atin na mga messages ngayong umaga. Well, maganda hong pakinggan talaga. No? Kasi pag sinabi ho ng ito walang kamag-anak, walang kaibigan, alang pabor. Mapapahiya lang kayo kung nalapit kayo ng ganyan. Sasabihin ng iba, narinig na namin yun. Lumang tugtugin na yan. Parang narinig na namin yan sa ibang presidente. Hindi doon sa kayo. Kayo ang boss ko. Nakapag-asabalutan ka na ba? Sige nga, pakiulit. Kayo ang boss ko. Nakakatulog ka ba? Pakiulit. Kayo ang boss ko. Hindi ko narinig sa'yo ng kaupo mo na walang kaibigan, walang kamag-anak, walang pabor. Ang narinig ko, KKK. Hindi kengkoy kumagat kulokoy. Kabarilang kaibigan, kaklase, kainuman, kachokaran, kabagang, kapusod. Hindi na pala kasama yun. So, And then, I'm just trying to enjoy this thing para medyo like na konti. No? Pag ang isang individual ho nagdeklara ng sinasabi niya, walang kaibigan, walang kamag-anak, walang pabor, that's a hard statement. Alam niyo ho ba bakit? Yung pahayag na ho yan, hindi ho madaling gawin. Pero titingnan ho natin kasi gusto kong maniwala at kayo naniniwala ho na isa ho sa mga dahilan kung bakit ho maraming umaaligid ngayon. Alam niyo nung kasi, ito ho yung panahon na kung saan nag-i-scout ho sila na bubuo ho na sinasabing gabinete. The search team is on, looking for the brightest and the fittest and the excellent. Naniniwala ho ba kayo dyan? Ako naniniwala. Okay, sige. Alam niyo mga bossing, every election, pag may nanalo, lagi ho may mga sound bites ho tayo naririnig. Yung mga sound bites na yan. Hindi ho ba? Maganda ho pakinggan na talagang walang kaibigan, walang kamag-anak, walang pabor. Kapag kayo lumapit sa amin, sasabihin na lang namin sa inyo, sabi ho ni Digong, hindi ako kasama sa kanila Hindi naman ako sasama. walang pabor.
Baka mapahiya lang kayo pag lumapit kayo sa akin. Very good. Palakpakan nga dyan. Palakpakan. Sabayan mo ako. Walang kaibigan. Alang kamag-anak. Alang pabor. Dahil kapag kayo'y lumapit at tagahingi kayo ng pabor, kayong mga kaibigan, kayong kung sino-sino, mapapahiya lang kayo. Okay? Eh, sabi naman ni Dan Ortiz, Boss Ben, parang sinabi na rin niya ni Erap noon. Ganun ba? Eh, Dan, hindi ko sinasabi to. Yan ang sinasabi. Ayaw mo maniwala, Dan. Ayaw mo maniwala. May karapatan ka nang huwag ka maniwala kung gusto mo. Okay, thank you, Dan. Kung totoo, sabi na ho ni Dan, narinig niya na raw yan. Familiar din sa akin yan eh. Di ba? Pero nung mga panahon noon, ako'y nasa Amerika, nauso yung Kamag-anak International. Dikit ka ba? Naintindihan mo? Kulay dilaw lang yun. Sa loob ng asyenda. No. We're just trying to make it funny. Sabi ho sa Twitter si Winston Penelosa, tama yan naman, pahayag ni Digong Sir, walang dapat pabor. Okay. May tunog ka ba ng vapor dyan? Vapor? Yung barko? Kaya mo patunogin? Alam kong narinig ko dyan sa Sasa ata, sa Davao. Ito yung narinig ko. Yung vapor, tunog ng vapor na alis na. Ito na. Ha? Hindi. Wala. Mamaya, mag-usap tayo. Sa amin security ko, pahanda nga yung tok dito. Kain ka kasi ng kain ng monggo, kaya naninigas yung mga daliri mo. Hindi na. Hindi barko yan para namang tren yan Tren na parang tren. Pakiulit ng konti, tsaka bababa mo ng konti, kasi parang ang dating yan, PNR eh. Philippine National Railway. Sige nga, patingin. Sige, dahan-dahanin mo masyadong pwede na rin. Parang okay, sige kung sinabi mong ayun, walang vapor. Yan, tunog ng vapor yan. Sige. Hindi, ang sinasabi nito kong pabor, hindi vapor. Okay. Si Vincent Roy Galicia, sumasayaw na naman ang prompter ko sa harap ko. Umayos ka na dyan, Lucy. Pinasasayaw mong prompter ko sabi ho ni Vincent Roy Galicia, tama kami sa iyo, President Digong, ingat lang sa mga linta. Okay. Anyway, mga bossing, kaya maganda ho yung statement na yan. And we expect na pantay-pantay, clean slate. Mahirap ho kasi yung mga sinasabing mga crony kachokaran. Iba ho yung lumalapit para humingi ng pabor. Hindi ho ba? Pag humingi ka ng pabor, parang sumakay ka lang ng vapor, umalis ka na lang. Di ba? Gusto mo ng pabor? O sige, itong bibigay namin sa inyo. Sumakay ka dyan, libreng ticket, punta ng Sabah, Malaysia, Singapore, o kung saan, huwag ka nandito. Yan mga humihingi ng pabor ay dapat isakay sa vapor, ilagay sa isla, tapos shark-infested na kapaligid. Ang tatas ng bakod, pag ikay lumabas, tirahin mo machine gun, bossing. Tirahin mo. Gusto mong tumakot. Tuloy mo na. Sige, ang inyong napapakinggan ay tunog ng machine gun. Yan ho yung nagtatangkang tumakas sa sinasabing Corregidor Island, shark-infested na gagawin hong Alcatraz ang preso na yan. Kaya kayo mga drug lords sa kung sino man mga sirakulong putok sa buhong, ginagawang resort yung Muntinlupa, malapit na kayo sa inyong papatutunguhan, ma-excite na kayo dahil ang resort ninyo paligid ay dagat, maraming mga shark, mga pating. Pag kayo magkamalig tumakas, tirahin mo! Pulbusin mo! Tatakas ka! Sige! Huwag buhangin yan! Tatakas ka! Tirahin mo! Boljakin mo! Okay, easy. Yung napakinggan nyo kanina, pakitin, eto ho ang tunog ng vapor. Okay, yung vapor, kasi patutungo ka doon sa sinasabing isla, nakapaligid ang mga pating. Pag tumakas ka, kasi ikay nagbebenta ng droga at mga putok sa buhong mga kung anong pinagagawa nyo mga
Mga iho de cabron kayo, mga iho de polboron. Sige, umayos na kayo. Kayong sa Muntinlupa na nakikinig sa atin sa Zelda 1415. Okay, kaya magtitino dyan, tumino na kayo. Kasi may plano sa inyo na bibigyan kayo ng magandang resort. Everything, sun, clear blue sky. The clear blue sky, summer wada. And then paligid mo nga ng tunog ng dagat na talagang humahampas doon sa sinasabing isla. Wow, man. Mag-uusap-usap kayo ngayon. Yan, ganyan. Pero yung pipit yan eh. Dapat yung seagulls eh. Hindi ba? Kasi mga ganyan. Oh, sige. Pwede na rin yan. Pwede na rin. Yan ho ang inyong mararamdaman sa tunog na ho yan. Nasa isla ho tayo at ang mga nandyan ngayon sa loob. Oh, yan. Naghihimas ho na matatabang rehas. Alcatraz ang dating ho ng sinasabing kulungan. Ang balak ho para doon sa mga matitigas ng ulo na ayaw na tumino. Diyan muna sila ilalagay. Malayo para hindi makapag-cellphone, para hindi na kumalat yung mga droga at mga kalokohan nilang katsokaran nila sa labas at sa loob. Kaya pag nilagay mo sa isla, tunog mo na yung tubig. Hindi kayo magkakahika, sigurado ako, kayo mga putok sa buhong mga kulong dyan. Kasi pag nilagay kayo dyan sa isla na yan at lagi mo narinig yung it's good for the sinus. Yung mga mahihina mga baga at medyo may sinasabing mga allergic, mas maganda yung ganyan, sea breeze. Oh, wag ka lang magkamaling lumangoy sa paligid niyan kasi ngangat-ngating ka ng pating. Pero bago ka makarating dyan, ikay sasakay muna ng ganire, tunog ng vapor. Yan, sasakay ka dyan, patungo rin sa isla. O kayo naman yung hingi ng pabor, baka mapasama kayo dyan sa vapor. Maayos kayo, alang kaibigan, walang kamag-anak, alang pabor. Dahil kapag hindi, katunog ng pabor ay vapor. Ayos kayo. Ito yung topic ho natin ngayon. May time ho, nagbibigay ho tayo ng entertainment value sa mga ginagawa ho natin para hindi ho boring. Hindi ho ba? So, since it's Friday, relax ho tayo ng konti. At yung mga pinag-uusapan ho natin, may kabuluhan ho ito. Baka akala nyo puro lukuhan, katatawanan o gaguhan. Pwede na rin, depende ho kung paano ho kayo tumingin. May mga taong seryoso sa buhay at seryoso rin dating. Marunong din naman ho tayong tumawa at magpatawa. Marunong din ho tayo magbigay ng entertainment kung kinakailangan ho. Kasi ang buhay ho, hindi ho lahat seryoso. Hindi ho ba? Pag sineryoso mo dyan, baka mapapadali tayo. Oy, kayo ho ba'y nag-ehersisyo na? Kayo ho ba'y kumakain ng tama? Kayo ho ba'y natutulog ng tama? Tamang pahinga, tamang pagkain, tamang pagtulog. Yan ho kinakailangan. Para hoy, kung ikay isang leader, tamang pahinga, mahabang tulog. Di ho ba? May ibang tao natutulog ng 8 hours, may iba 6 hours, may nga 4 hours lang eh. Ano ngayon kung tamang pahinga, tamang tulog, tamang pagkain, kung yung nasa utak naman natin, hindi naman tama doon sa sinasabi ng salita ng Diyos at utos ng Diyos, ibang usapan yun. Sabi ni, sige, let's give the God a chance. Baka naman, He's true and His word naman. Okay. Madami ho itong mga, Sabi ho ni Florenda Bautista, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for man. Colossians. All right. Thank you. Dami nagpapadala rito eh. Pag-usapan ho natin, serious ho ito. Ito ho yung mga dapat tingnan ho na maigit. Tsaka ito ho yung mga keywords na dapat maintindihan ho ni Juan de la Cruz. Una, disiplina. Alam niyo ho kasi pag sinabi hong disiplina, what comes to mind? Mahigpit, may parusa, disiplina. Hindi ho. Ang isang taong disiplinado, may sinusunod ho. Sa umpisa yung habit na yan, sabihin na ho natin, parang mahirap. Siyempre, habit ho yan And pag na-develop ho yung sinasabing habit, yung good habit na yun, and then it becomes part of your attitude. Pag na-strengthen ho yung attitude na yan, nag-umpisa sa habit to an attitude, and then it becomes a character. Yan na ho yung magiging katauhan mo. Disiplinado ko kasi.
Ang isang taong disiplinado, umpisa ho muna yan sa certain habit. Sanayin mo ang sarili mo na yan ay ginagawa mo. Ginagawa mo hindi dahil napipilitan ka at hindi dahil pinipilit ka. Bagkus ginagawa mo dahil alam mo makabubuti sa iyo. At kinakailangan lang ibebenta mo kung anong ibig sabihin ng disiplina. Marami hong nagsasabi pag sinabing disiplina, may kahigpitan, may kahinatnan. Mayos ka. Human rights violation yan! Gets nyo? Disiplina kasi. Ang isang taong matagumpay, disiplinado ho yan. He does certain habits, good habits from the start. It's uncomfortable, but then as you go all along and maintain and continue that habit, it becomes part of your attitude. And then it strengthens parts of your personality, then it becomes stronger, becomes a character. Di ako nagtuturo. Kaya ho natin sinasabi to kasi pag sinabing disiplina, narinig niyo na ho ba? Sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Tama ho yan. Ngayon ako ho naniniwala, ang isang disiplinadong bansa, abay, at disiplinadong bansa, disiplinadong mamamayan, disiplinadong sinasabing mga namumuno, may refleksyon kasi disiplinado mga namumuno, may moral authority ho sila. Doon sa kanilang liderato, ganun din sa ibaba, tumitingala, may moral ascendancy kasi there's a key word there, discipline. Pero pag ang isang taong wala hong disiplina sa sarili, siya ho'y free-flowing, very loose in what he does every day, strict, constraint, paghihigpit. Medyo magkaiba na ho yun pag sinayang paghihigpit eh. Sa mga taong hindi disiplinado, pag sinasanay mo sa isang bagay ang sarili mo, halimbawa, ang anak mo, hindi kumakain ng ampalaya. O hindi kumakain ng gulay. Sa umpisa, ibebenta mo kung bakit kinakailangan niya kumain ng gulay. Ang palaya mapait eh. Kumain niyang gulay. Ayaw talaga ng gulay eh. Gusto junk food. Dalawang bagay lang yan eh. Kung ikay magulang na, papaluin mo ba? Gagagalitan mo bang anak mo? Pipilitin mo bang isungal-ngal sa kanyang bunganga yung mapait na palaya or gulay? Naturalmente, gagawa ka ng isang hakbang. You have to sell the idea that yung pagkakain mo huyan ng gulay na yan, makakabuti sa iyong katawan, etc. Sa kanyang panamantayan at paniwala na makakabubuti. Pag sinabi, Mami, mapait eh. Ganun talaga, mapait yan. Hayaan mo, masanay ka sa pait. Lagyan natin ng kunting asukal, lagyan natin kunting para tanggalin. Hanggang masasanay yung bata. There will be uncomfortabilities from the beginning. Kaya lang, pag nalaman ng bata, oy, sabi ng mami ko, okay itong mapait na ampalaya. Masarap to, maganda sa kutis, ganito, ganyan. Eventually, lalaki yung bata, masasanay siya sa discipline to eat good food and vegetable. Gets niyo ba? Ngayon, pag isang taong disiplinado, hindi ho mahirap kausapin para sumunod at respetohin patakaran at mga batas. Pag isang taong disiplinado at yung kanyang disiplinado na buo sa magandang sinasabing habit, good habit, na umpisa, mahirap, nakagisnan niya, naging kabahagi na ng kanyang persona o sa kanyang pagkatao na lumalakas ho yung nagiging character na ho yan eh. Ganun ho eh. Alam niyo ho kasi, dito sa bansa ho natin, naniniwala ho ako na disiplina ho, importante ho talaga. Kaya lang pag word disiplina, what comes to mind? Mahigpit? Diktador? Ano ba yan? Violation of human rights yan? Ano ba yan? Oh, what's wrong with that? Kasi hindi alam kung anong ibig sabihin ng disiplina. Dinidikit agad yung disiplina sa pagiging diktador, violation of human rights, na kaya gusto niya, hayaan mo lang siyang lumabag sa batas, mangotong, di kaya humingi,
mo maging Kuya Eddie sa mga transaction sa gobyerno, na uuwi sa sinasabing kultura ng sinasabing red tape, lagayan, ganun ho eh. Get it? Kaya ang bansa ho natin, importante ho talagang disiplina. Kaya lang disiplina, pag sinabi ho natin, kahigpitan. Yun agad eh, negatibo agad yung perception eh. May papasok agad yung mga putok sa buho dyan, violation of human rights yun. Come on, you bleeding hearts. Violation of what? Human rights of what? Na mga kriminal? Or violation of human rights na mga victims? You're always for the criminals, not for the victims, you SOBs. You getting it? Kasi yan ho eh. There are good discipline. It's, you know, eventually in discipline is sabi nga ho natin eh, it's dalawang bagay lang eh. Some people look at discipline as, sige na nga, gawin na lang natin yan. Mapilitan na lang tayo, gawin natin, pero labagsak lang kalooban. Some people will use that only as goals to attain the objective. Well, but discipline, you just make it a habit and enjoy it. You know what? You learn to follow. You learn to respect. Pahabain ho natin pagbalik ho natin standby. Let me just tackle this. Kasi sa balita ho yan kahapon. In fact, napanood ko nga ho rin sa Channel 5. Sa balita ho yan. And sinusundan ko. Now, when you start reading everything, dyan ho sabihin ho natin sa mga dyaryo, they seem to downplay this situation. This is just a small matter. It's very minor. Parang napakalit ng bagay lang. As a matter of fact, na parang nilagyan nga ng ipot sa bunbunan yung Comelec nito eh. Parang pinindeho yung Comelec natin dito. Alam niyo ho ba bakit? Eh, kasi yun ho mga technicians dyan. Kung sino man yun sa server natin dyan, Smartmatic ba yan? O ano ba yung lintik na who cares what? Ang sa atin lang ho rito, kaya yung pagsususpecha, pagdududa, kasi nagkaroon ho ng mga change in character, small matter na sinasabi ng tagalong technician, kaya sinasa publiko na lang ngayon. Gumawa muna ng pagdududa, gumawa muna ng suspecha, tsaka nagpaliwanag. Hindi ba mas maganda kung lahat ng mga every step along the way, you're transparent enough, and there's a protocol. Mayroong sinusunod na protocol pag gagawa ka ng isang bagay. Wala ba kayong protocol? Anytime you want to change something, whether you're right or whether you're wrong, you must follow the protocol. Kasi kung talagang sinunod yung protocol at kumbaga, hindi naman nagmukhang eng-eng yung Comelec nito, I'm sorry, but I have to say this way. Let me just talk about the mistake. Minor nga sa inyo yan, pero major ang bunga niyan para sa mga taong nagdududa kasi lalong mapopolarize eh. You strengthen, pinalakas yung suspecha. Maaring totoong sinasabi nitong mga tao na to, pero ang pinag-uusapan yung protocol ho kasi. Yung mga dapat na sinusunod ninyo bago kayo gagawa ng hakbang, partikular sa teknolohiyang ito, masyadong dikit ang laban. Kahit na sinabi ninyo may mga media nakasaksi dyan, kayo lang naman ang mga nakakaintindi niyan eh. Before doing such thing, you should have called the attention of the Comelec and then make a statement to the public, and ito yung gusto nyong gawin, para hindi nagbunga. Kung sakali man, magtatatanong muna ang mga media, hindi naman lahat ng mga media matatalino, may mga eng-eng, may matatalino dyan eh. Merong iba, kung anong susubo mo, yan kakainin. Merong iba, ba't mo susubo sa akin? Paliwanag mo muna, ano ba yan? Hindi ba? May mga medyang kapareho ko pihikan. Kaya nga ako, analysis tayo eh. We do not find faults, rather, we will look at where the problem is. The problem is you didn't follow the protocol. Ano yung protocol na yun? Anumang bagay na may babaguhin kayo, maliit o malaki, idaan nyo muna sa proseso, idadaan nyo muna sa protocol. Ano yung protocol? You must disclose it, you must tell it to the Comelec. You must inform the Comelec. You must allow them. You must present it first before executing. Bago nyo ipapatupad yung isang bagay. Ngayon, nagpapaliwanag kayo. Mga potok sa buho kayo eh. And sasabihin ninyo, hindi, malit na bagay lang yan eh. Yun nga eh. Yung malit na bagay, lalaki yan na bagay yan eh.
Kasi minamalit yung problema. Ito naman ang mga honghang na to, hindi man lang sinabi sa COMELEC, parang COMELEC na alertuhan. O ngayon, paliwanag kayo. Hindi ba? Sus Mariosep, mas maganda yung bago ninyo binago, nagpaliwanag muna kayo para nilinaw ninyo nang sa ganun. Walang pagdududa, hindi na buo sa isipan ng kung sino, may mga manok-manok yun eh. Ganun lang ho eh. You get what I'm saying? O kaya sila, mapapaliwanag daw sila ngayon doon sa PICC. And para sa COMELEC naman, the COMELEC should reprimand yung mga technician dyan. Hindi ba? It doesn't give you any right to do anything right then and there. It's an election. A small thing would mean a lot. Do not underestimate. Yan ang naging problema. The quality of your organization depends on the quality of your communication. And vice versa. That was my case. Okay, balik ko tayo rito. Ating topic. Sabi ho rito ni Mar, you and I, the death of nepotism. It is the only need of political will. Grabe ang resback ni Digong. Freedom of information, gagawin na first day pa lang. Okay. Binabasa ho natin mga damdamin ng taong bayan. Ha? Si Lita Tamoy say, that's absolutely right, sir. Whatever you're right or wrong, we must follow the protocol. Ito ho kanina siya. This is for us. Let's start changing within ourselves. Sabi naman ho ni Christian Anora, may latigong nakatago para sa bawat pagkakamali. Easy. Sa Twitter naman, si Sandro Yusabia, pabor ako dyan, Sir Ben. Basta maganda, nasa pamamahala lang po yan. Si Hanilyn Constantino, of course, yan ginagawa niya sa lugar naman sa Davao. Wala yan paki kung sinong Poncio Pilato ka kung lumabag ka sa batas rules. Sa Twitter, si Frostbite. At Bitag, Ben Tulfo, it's good to hear that Digong is, it's high time to fix the failures of the past administration, replace all unworthy in the government. Sabi naman ho ng isa, Ray Angelo, sabi niya, nakakatawa. Parate mga sound effect at sasamahan pa ng humor. Thank you. Madamong salamat. Favorite ko talaga yan, idol. Galingan pa niya. Naging, nausot tuloy yung, madamong salamat. Hindi nyo nakuha nun. Kaya ako binubuisit ho yung gobernador ng Negros eh. Naglagay ho siya ng malaking ad. Nagpapasalamat ho kay Pinoy. You look at my social media sa Facebook ng Bitag Live ho. Nandun ho ang dahilan kung bakit. Salamat ka sa presidente na 10 years muna nag-antay raw tayo. Para sa iyo, sip-sip ka eh. Sibay, Maranyo na ata yung gobernador. Nanalo ba yung kumag ngayon? Ngayon siguro pag tuwing napapakinggan yung sinasabi ko, madamo nga salamat. Bigyan mo nga ako ng Angelic, balikan nga natin para medyo may kunting enjoyment naman to. Sige. Tira mo. Madamo nga salamat, President Noy, sa iyong ginawa na pinagkisa mo na ang Negros. First time nag-antay kami ng 10 taon. 10 taon ang ginantay namin, mga sip-sip. Higop. Malabanan. Sobrang sip-sip. Pinabalikan lang ho natin. Doon ho nag-umpisa. Madamo nga. Nilagyan lang ho natin ng kunting acting. Overacting nga eh. Nakakabuisit, hindi ba? Naman ang punto natin, pambuisit eh. Hey, I'm not angry. I'm just having fun. Kasi kung tinatanong nyo, gustong-gusto yung line na, madamo nga salamat. You all heard it first. Here, sa Bitag Live. Brian Hernandez, Good Friday, 13th morning listening from Taiwan. Si Sim Econ Jr., ipapwesto talaga ni Digong ang mga mahuhusay sa kanyang pamahalaan. And sa Twitter, sa Tara Lamalan, they're just protecting Tatay Dipo. It's not about a position anyway. Smile. Tapos, si Josh Cristino, ubusin ang mga taong hindi kailangan sa gobyerno. Notorious criminals will have to be isolated like the movie Escape from... Okay.
Serve the law without fear or favor. Sabi ni June Cacao. Si Remy Bigay de la Cruz. Have a great day, Sir Ben. Si Chris Fernandez. Yes, Sir Ben. Santo Tomas, Batangas. Mabuhay ka at ang buong staff ng Bitag. Twitter. Eto naman si Noel Dolor. At Bitag Ben Tulfo. Sure, for as long as the prisoner undergo total rehab before being freed. Angel Kaiko. This was the same quote from Erap before. But I hope we're more disciplined now. This is for us. Si Macmel Melendres, pwede naman siguro basta karapat-dapat ang hindi maging katulad na pasanin at hadlang. Inaasam natin ang pagbabago. Sabi naman ni Juliet Monilla, good morning, Sir Ben. Always tune in po kami dito sa Australia. And then, sabi ho dito, no? Maldita Chanel o Channel. Disiplina kailangan talaga pagkatao yan. Si John Felix Dionaldo, ang disiplina is good policy. Good leader and good followers. Si Loretta Riconalia, action speaks louder than words. Christian, yes sir Ben, follow, respect, and obey rules. Everything will follow, lalo na kung nararespeto at kinakatakutan ng leader. Kinakatakutan dahil di nanakot. Bagkus kinakatakutan because he doesn't, he's consistent. He will execute a law. Di ba? Yun ho eh. Hindi mo pwedeng balik-balik ta rin. Talagang may paninindigan. Lorando Bautista, I totally agree with what you said, Sir Ben. Discipline, people is important. Obey the law. Authority, obey God, and obey. We in our country will be blessed. You said it right. John Felix Dionaldo, ang disiplina is a good policy. Which good? Good leaders are good followers. Before a good leader becomes a leader, he's a good follower. Ang hirap po kasi na ikay leader pagkatapos hindi mo naintindihan kung paano sumunod. Tapos nilagay ka sa pwesto na hindi mo maintindihan, na hindi ka naman marunong sumunod, maging diktador ka niyan eh. Ganyan ho yung mga diktador sa ibang bansa, hindi marunong sumunod, kontra ng kontra. Pagkatapos pinalid mo, ginawa mong leader, yung mga bagay na ayaw nila, gagawin. Yung mga bagay na ayaw nila, yun ang ginagawa nila. Naku, sis Mariosep. Anyway, sige, umpisahan ho natin. Kanina ho kasi sinabi ho natin, mga keywords, mga bossing, disiplina ho talaga. We shouldn't look at discipline as, ito ho yung sinasabing a restriction or control. Or some people would look at it na parang it's bordering into human rights. Come on, give me a break. Rather, we look at discipline as something that it's more of a habit. And habit, like it. A good habit. May purpose naman why discipline eh. Pero pagdating sa isang tao, ano pag sinabing disiplina? Kontrol eh. Pamalo, latigo. Yun ang iba. Kinokontrola ka. Ayun ho mga taong walang disiplina. Ang taong walang disiplina, sila ho yung bastos. Alam niyo bakit? They demand respect and yet they do not. They demand respect and they are not even respectable. But when a person is disciplined, he knows the meaning of respect. And because he knows the meaning of respect, you know what? He's respectable. And because he's respectable, he's a leader that will lead by example. He follows and obeys and trusts God first and then the country. Ako naniniwala dyan. Kahit nasa panaginip mo, disiplinado ka eh. Kaya ho, sinasabi ho natin, ang disiplina ho kasi, dalawang bagay lang. It comes to you by control. Others, in a marketing sense, discipline is more of like, yun hong disiplina sinasabi ho nila, na parang goal lang yan eh, para makamtan yung sinasabing pinaka-objective. The end thing. Kaya discipline ho yun. Para sa kanila, you have to be disciplined to achieve the goal. Ibang usapan ho yun pag ganun eh. I would rather want to say discipline is more of a habit that we have to develop. There will be uncomfortabilities, yeah. Just like what I said kanina, ang palaya sa bata. Dapat maintindihan ng bata mo. You have to sell that as a habit. So it'll be integrated part of yourself and part of your attitude and eventually part of your personality and then becomes, stronger to a character.
Sabi nga ho natin, so therefore, ako ho'y naniniwala ho talaga. Yung disiplina, pagrespeto, at pagsunod. Ako'y naniniwala ho. Kung ako'y tatanungin, ano? May mga taong nare-reforma pa ho eh. May mga taong nababago mo sa pamamagitan ho ng sinasabing piitan. At sa piitan, marami ho nagbabago at nakikita at nakikilala ho nila ang Diyos. Dahil doon sa kanilang, sabihin na, incarceration, and their quiet time and quiet moment, wala naman ho silang magawa, kundi nandoon na the voice of God comes in. Nandoon there, nakikilala ho nila ng Diyos at may Diyos. So, yung part na sinasabi ho natin dito, mga bossing parte ho na yung disiplina, napakalaking bagay. So, pag sinabi ho, ulitin ko, wag ho natin tingnan ng disiplina parang control, parang masyadong kamay na bakal, parang ang disiplina, ibig sabihin, dinidisiplina ka dahil ganyan ang gusto mangyari ng diktador. Mali ho yun eh. Ang disiplina nag-umpisa ho sa bahay eh. Ang disiplina nag-umpisa ho sa magulang, itinuturo sa anak. At ang anak sumusunod sa magulang dahil ang disiplina ang itinuro sa kanya. Hindi ho disiplina para kontrolahin. Bagkos ibinebenta ang disiplina na maging magandang asal, magandang ugali, na naging habit. Yeah, sa umpisa hindi madali. Pag nakagisnan mo, nakasanayan mo, it's a good habit. It becomes an attitude. It becomes a character. Yun hong bansa natin eh. Sa umpisa marami na ho mga, sabi nga ho, may kasabihan na you can't, train an old dog with a new trick. Not all the time. But ibang klase, discipline ho kinakailangan eh. Bakit ho, may mga lugar sa Pilipinas noon na pag pumasok ka, susundin mo batas traffic. Example, sa loob ng SBMA noon. Sige nga, pag sinabing full stop, full stop. Bakit ho nung sa Palawan ho na sumusunod ho yung mga tao that time si Hagedorn? Ang linis ho. Bakit? Bakit ho sa Davao mga tao sumusunod? Bakit ho sa Davao mga negosyanteng naniniwala na hindi sila pinahihirapan? Disiplinado ho kasi yung leader eh. Pero dahil sa mga taong tagalabas, na mga taong sila ho'y produkto ng mga trapo, tinitingnan ho nila, diktador yan eh. Kakatakot yan, diktador. O, nasaan sila ngayon? Nagkukulay jaundice. Nagkukulay jaundice at posible, maghihima sila matatabang rehas, mga putok sa buho kayo. O, Patrick Briones, change is coming. Change ang may pag-uumpisa na sa ating sarili. Si Katrina Abalos sa Twitter ho to, discipline will open doors that even the most expensive thing in the world cannot. Preach! From UEA, from UE Manila. Okay, si Jerry Bangal, Sir Ben, dapat may hold order na sila bago makaalis sa bansa. Easy. Si Eric Garcia, Valencia, Idol Ben, hindi na issue ito. Kung may dayaan o wala, ang issue dito ay may nilabag na protocol. That's what I said kanina. Marlo Asunto, tama po, criminal lang ang pinapaniga ng mga CHR. Paano lang inosenteng biktima? Patay na kasi. Ano pang rights ng isang patay? Siyempre, pag buhay yung kriminal, sorry I'm just trying to make fun. Pero pwede na rin. Si Mayan Ricafort, Morning Idol Ben, lagi kami nakikinig ng Bitag Live. Galing mo po, gling mo po, dami. Okay. Galing mo po, patututunan. Darasa, Tanawon, Batangas. Si Yosef, sa Twitter ho to. Sabi ho, actually, Sir Ben, wala na pong naniniwala sa mga palusot ng COMELEC na PCRP. Sigaw ng mamamayan, manual recount. Ito na nga naging problema eh. Ay isang simpleng bagay na dapat simple nga lang, dapat muna dinaan muna sa sinasabing protocols and procedures bago mo ginawa. Hindi yun naisipan mo lang, binago mo, ayan tuloy. Kaya tuloy nagbunga ng sinasabing, nagdulot ng pagdududa at pagsususpecha. Get it? Masisisi ba ang taong bayan? Hindi. Pinagtatadyakan yung gumawa niyan. At para sa inyo, COMELEC, para kayo nilagyan ng ipot sa bunbunan, ng tawag niyan, pendeho! Wala na ho kaming oras. Adios.